Hello, this is Rosal again, your evangelist. Okay, the last warning of the Holy Bible before the world crashes. Rosal Rabi. Apokalipsis 22:15 Nangasa sa labas ang mga aso at ang mga mangangaway at ang mga napakiapid at ang mga mamamatay tao at ang mga pagsamba sa Diyos-Diyosan at ang bawat nag-iibig at gumagawa ng kasinungalingan. Revelation 22:15 For without are dogs and sorcerers and warmongers and murderers and idolaters and whosoever loves and make a lie. Ang talatang Apokalipsis 22:15 ay naglalaman ng iba't ibang utos ng Diyos. Ngayon ay hahatiin ko sa 6 na mga utos at sa ngayon ay bibigyan ko ang bawat isa ng kahulugan na ang Espiritu Santo ang magpapaliwanag po sa ating lahat. The verse Revelation 22:15 contains various commandments of God. Today I will divide into 6 commandments, and for now I will give each one a conclusion that the Holy Spirit of God will explain to all of us. Paliwanag sa mga sunod-sunod na babala ng banal na kasulatan, Apokalipsis 22:15. Number 1. Nangasa labas ang mga aso. Ang ibig sabihin po ng mga aso ay yung mga gumagawa ng masasama, kabilang po dito ang mga chismoso at chismosa na naninira ng mga tao na hindi totoo, nang bubuli ng kapwa niya, ng loloko, magnanakaw, impokrito, lahat po ng gawang masama ay hindi po makakapasok sa kaharian ng langit. Maliban po na magsisi at hindi na uulit-ulitin. Pero kung paulit-ulit ay sinasadya na po yung at doon po kayo, iiwanan na po kayo ng banal na Espiritu Santo. Kaya hindi ka maliligtas at makakasama ka ni Satanas na susunugin sa dagat-dagatan apoy pagdating ng panahon. Paliwanag sa number 2 at ang mga manggangaway. Ang ibig sabihin po nito ay magkukulam kayo ng mga taong gusto nyong kulamin. Lalo na bayaran kayo para kulamin yung kagalit na tao nagbayad sa inyo. Sinasabi ng Biblia ay kay Satanas na gawain po ito. At bakit ka naman papasukin ng ating Diyos sa kanyang kaharian, kaaway niya si Satanas? Hindi po kayo maliligtas na maliban magsisi po kayo at hindi na uulit-ulitin pa. Explanation in number 2 and the sorcerers. What this means is that you will bewitch people you want to bewitch, especially pay to bewitch the person who paid you. The Bible says this is Satan's work. And why would our God let you enter his kingdom? Satan is his enemy. You will not be saved unless you repent and will not do it again. Paliwanag sa number 3 at ang mga mapakiapid. Ang ibig sabihin po nito ay nakikipagtalik sa hindi po ninyo asawa. Kasakalukuyan po para laganap na po iyan sa buong mundo. At ito ang sinasabi nila, Aba, nagdadasal naman kami ng aming pamilya, kaya alam namin pinapatawad kami ng ating Diyos sa langit. Ang sabi ni Lisa sa babae, Go and sin no more. Pero kung ikaw ay nagdadasal, hindi ka naman humihiwalay sa kasama mo, hindi po yung tatanggapin ng Panginoon Diyos, kaya hindi ka rin ligtas. Sorry, yun po ang sabi ng Biblia, hindi po ako. Explanation in number 3 and warmongers. This means having sex with someone who is not your spouse. Currently, it seems to be widespread all over the world, and this is what they say. Always we pray with our families so we know that our forgives us in heaven. But Jesus said to the woman, Go and sin no more. But if you are praying and you are not separating from your partner, the Lord God will not accept you. So you are not saved either. Sorry, the Bible says, not me.
Explanation in the number 4 and murderers. You murderers are breaking the 6 commandments and is just the one who kills and orders people to be killed. This includes those who destroy people. They are not true. This is a big sin. It is certain that Satan will be with you in his punishment unless you repent and never do it again. Liwanag sa number 5 at ang mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Ipaalala ko lang po sa inyong lahat ng panahong ni Moises ay iniutos ng ating Diyos Ama kina Moises at Aaron. Pinapatay mga 3,000 na lalaki sa loob lang ng isang araw dahil gumawa sila ng goyang ginto at sinamba nila. Nilabag nila ang ika-2 utos. Paliwanag sa ika-2 utos, Exodus 24:6. At huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba ng lupa o nasa tubig sa ilalim dagat. Huwag mong yulukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na maninigbuin, na ang aking dinadalaw ang katampalasan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa ika-3 at ika-4 na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin. At pinagpapaktaan ko ng kaawaan ang libo-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Paliwanag, ilagay natin ang ating sarili sa Panginoong Diyos, yung anak na minamahal mo. Hindi ka ginagalang at hindi siya sumusunod sa mga pinag-uutos mo. At sa ibang tao ay sumusunod siya. Anong pakiramdam natin? Di magagalit tayo sa Kanya? Yun po ang pakiramdam ng ating Diyos sa langit. Explanation in number 5 and idolaters. In just reminding you all, during the time of Moses, our God the Father ordered Moses and Aaron to kill about 3,000 men in just one day because they made a golden statue and they worship it. They violated the second commandment. Ang gusto ko pong yung bigyan nyo po ng pansin ito. Ang pabalita ng 3 anghel ay huling babala ng langit sa mga nananahan dito po sa mundong ito. Ang ibig sabihin ng 3 anghel ay ibalik po natin ang tunay na pagsamba sa ating Diyos na gumawa ng langit at lupa, na sambahin natin siya sa Espiritu Santo. Ituon po natin sa langit mga puso at isipan po natin, hindi sa mga ginawa ng mga kamay ng tao, mga rebulto na katulad ng mga nasa langit. Sasamba po tayo sa Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Sila lang po sa iisang Diyos at may 3 persona. What I want you to pay attention to this, the news of the 3 angels in heaven's last warning to those who live here on this earth. The meaning of 3 angels is let return the true worship to our God who made heaven and earth. Let's worship Him in the Holy Spirit. Let's focus our hearts and minds on heaven, not in the works of human hands, statues like those in heaven. We will worship God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. They are only in one God, and there are 3 persons. Paliwanag sa number 6 at ang bawat nag-iibig at gumagawa ng kasinungalingan. Revelation 22:15. Hindi alam lahat ng tao dito sa ating mundo na ang pagsisinungaling po ay hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Ang banal na kasulatan po ay nagsasabi lahat na sinungaling ay walang lugar sa langit. Mahigit na 100 teksto sa banal na kasulatan na ang nagsasabi ang mga sinungaling ay walang karapatan sa kaharian ng Diyos, malibang magsisi kayo at hindi na paulit-ulitin na ginagawa po ito. Ang pandaraya sa isang tao, lalo na sa matatanda,
pinatataas ang presyo ng binibili, kasama po ito sa pagsisinungaling. Pero kung gusto pong patawarin ka sa langit, magsisi at hindi na po uulit-ulitin. Explanation in number 6, and whosoever loves and makes a lie. Not everyone in our world knows that lies will not enter the kingdom of heaven. The Holy Scriptures say that all liars have no place in heaven. More than 100 texts in the Holy Scriptures that say liars have no right to the kingdom of God unless you will repent and not do it again and again. Prouding a person, especially the elderly, increases the price that is purchased. This is including lying. But if you want to be forgiven in heaven, repent and never do it again. Mayroon po tayong 3 aklat na talaan na gawa ng mga tao sa langit. Narito ang 3 aklat na talaan ng mga tao sa langit. Gawain ng mga tao sa lupa. Kaya walang lihim po kasi yan po ang ginagawa ng Panginoong Hesukristo sa langit. Nag-iimbestiga. Binabasa niya mga 3 aklat. Paano kung dumating sa pangalan mo na ang pagbabasa sa iyong record sa 3 aklat, sa palagay mo, nasaan ang pangalan mo? Nasa aklat ba ng masasama? O nasa aklat ng buhay at alaala? Ikaw ang nakakasagot ng dito at ang ating Panginoong Hesukristo. Sa ngayon ay may pagkakataon kapang magsisi at hindi mo gagawing mga masasamang gawain kung gusto mo mabigyan ka ng buhay na walang hanggan. Ako po ay masamang tao dito sa aming lugar dahil pinupuna ko po yung maling ginagawa ng mga tao dito na hindi po matatapat. Puro po pandaraya, ikaw na nagbabayad naman ng tama, pinakakain mo pa ng libre, niloloko ka pa sa mga binibili mo. Humihingi ng porsyento sa iyong binibigay na pagkain. Ang hindi nila alam ay binubulon po sa akin ng banal na Espiritu Santo ang nangyayari sa kasulukuyan. Noon kabataan ko pa ay naranasan ko po ito at ngayon ko lang po inilabas at pag sinabi ko po sa kanila na alam ko po yung ginagawa ay ako pa ang masama. Ang gusto ko lang ay magsisi at maghanda sila para kung dumating ang Panginoong Hesukristo ay makasama sila na kukunin at dadalhin sa langit at may buhay na walang hanggan. Yun lang po. I am a bad person here in our area because I criticize the wrongdoings of people here who are not honest. It's pure fraud. You who pay the right amount, you still eat for free. You cheat those you buy by asking for a percentage of everything you buy, and for every meal you eat, you also ask for a percentage, so you give less and less food. What they don't know is that the Holy Spirit is whispering to me what is happening in the present. We've been experiencing this since I was young, and I just released it now. And when I told them that I knew what they were doing, I was still the bad one. What I want is to them to repent and prepare so that when the Lord Jesus Christ comes, they can be with them, who will be taken to heaven and have eternal life. That's all. Maghanda na po tayo, magsisi na po kayo at huwag nang gumawa ng masama at ililigtas po tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Mahal ko po kayong lahat. Let's get ready, repent, and don't do bad things, and our Lord Jesus Christ will save us. I love you all. Thank you for reading this album. It's a very special album and video because it's the last warning to all of us. So read over and over so we can all be ready. Thanks, please.
watch, subscribe, and like and share to Rusal Rabi.